kasama ho natin ngayong umagang ito nasa ating linya, Constitutional Law Professor at Associate Dean ng UP College of Law, si Attorney Paulo Tamase. Nasa ating pong linya. Attorney Tamase, maraming salamat muli sa pagsama sa aming palatuntunan ngayon napakaagang ito ng Webes. Attorney Tamase, good morning po. Morning, Orly, at sa inyo mga taga-subaybay. Marami kasi nagre-react kahapon. Total, ang nagpe-present ngayon ay prosecution. May mga ilang pagkakataon kasi, hindi talaga mapagsabihan tulad nung yung magbibigay ka ng introduction sa kada kada article o kada kaso ng impeachment na nakalatag ngayon sa Senate Impeachment Court. Nagbibigay kasi nung una ganyan din yung tungkol dun sa betrayal of public trust pero inawat din. Kahapon nakita naman kay Representative Laila de Lima yung ganun uling pangyayari, gusto niya mag-deliver ng introduction sa kasong misuse of confidential fund, inawat din siya. Hindi ba pwedeng pag-usapan na pagbigyan nito? Kung halimbawa, depensa gusto rin gawin ito pag orasan nila, bigyan din sila at least 3 o 5 minutes, depende na. Ang maganda lang, ibigyan sila ng pagkakataon na magbigay ng introduction. Pwede ba yung ganun, Attorney Tamase? Well, pwede naman po, no? And I think mas maganda nga yung may opening statement kada article kung magmumungkahi tayo sa Senado. Kasi, una, hindi naman ito legal or judicial na proseso. Tama po. And madami sa nanonood, kabilang yung mga senator judges, hindi mga abogado na trained na parang mag-connect the dots doon sa mga ebidensya na hinahain. At pangalawa, yung entire proseso na ito ay dapat involved yung mamamayan. And mabuti sana kung bawat article may framing yung kada side, no, kung paano ba nila pagtatali-taliin yung mga ebidensya para alam din ng mamamayan yung babantayan nila. So imbis na bawalin yung prosecution, yung pwede kasing ginawa ng Senado ay hayaan yung both sides na mag-present ng opening statement. So sa depensa, for example, pag sila na yung maghahain ng mga testigo para sa Article 4 or Article 1, ay bibigyan din sila ng pagkakataon na ipaliwanag kung para saan ba yung mga ebidensya at testigo na ipepresenta nila. Sabi nga natin sui generis, Yes. kind of its own. Parang hindi lang, kasi gusto rin natin maunawaan ano ba itatakbo, hindi yung pag-presenta mo ng testigo, pagpapakita ng cheque, tapos na. Siyempre, gusto rin siguro paliwanag ng prosecution kung ano ang gusto nilang mairating doon. But anyway, nag-design naman dyan ng presiding officer. So, we respect yung decision ng presiding officer na si Senator Judge Alan Peter Senator Francis Escudero. Senator Judge Francis Escudero. Pero yun lang, kung lahat naman mabibigyan ng patas sa pagkakataon, palagay ko okay lang, basta wag na masyado mahaba Attorney Tamase. Tama po. Actually, yung pinakamahalaga po is yung time limits more than anything. So, yung maganda ko yung sinimulan ng court, ng Senado rather, na mas stricto sila doon sa oras. So, nakikita nyo na iiwasan yung grandstanding, yung ginagamit ng senador, yung oras na either plataforma niya or para magtanong ng mga bagay na hindi related, nauubos kasi limitado sila lahat bigla sa 2 minuto. So maganda po sana yun. And kung mabibigyan ng pagkakataon ng Senado yung yung parehong prosecution at depensa na mag-present ng opening statement, pwede naman nila i-cap kung ilang minuto yung pwede nilang sabihin. So, yung objection kasi ng depensa na yung lawyer is already testifying, mas appropriate kasi yun sa korte kaysa sa Senado, no? Siguro nasasanay tayo masyado na impeachment court yung tawag natin, kaya nai-internalize na rin natin yun. But hindi po actually kasi judicial itong proseso na ito. And yung masyadong ang striktong pagkiling sa rules of court or yung mga rules at patakaran or even yung objections na inilalabas namin sa korte, baka na-alienate niya, baka nailalayo niya yung mamamayan doon sa usapin. Kasi kung halimbawa yung kahapon, technical yung testimony ukol doon sa cheque at yung withdrawals, no? Ang makakatch lang siguro ng karaniwang mamamayan ay yung duffel bag na issue, but hindi yung
ano ba yung proseso, Gimbag. ano ba yung suspicious transaction, ano ba yung Oo. covered transaction. Hindi ho mahuhuli yun. Maganda sana kung may statement sa simula na parang maka-capture, no, kung or mai-explain kung para saan ba yung testimonya na iyon. Alright. Anyway, ang depensa naman, meron din sigurong pagkakataon na gawin yung papaano nila ilalatag o papaano nila i-explain yung kanilang presentation. Yung nga lang, wag lang masyadong sobra din naman. Yun lang naman ang ating iniiwasan. Yun din naman siguro ang gusto ng ng Senate Impeachment Court. Pero lipat lang ako, Attorney Tabase. Mhm. Napakinggan mo siguro kahapon yung mga cheque, tapos ang hindi parang isang tanong lang yata ang defense dun sa pangalawang testigo lang. Pero hindi na sila cross-examine dun sa dalawang testigo na yon ng mga opisyal, dating opisyal ng bangko, Land Bank of the Philippines. Pero paulit-ulit na naririnig ko yung salitang tinatanong sila unusual ba? Unusual ba? Pero hindi naman illegal o irregular. Ano bang tumbok ng mga tanong na gano'n, Attorney Tamase? Para po sa inyong impresyon. Opo. So, sa Anti-Money Laundering Act po kasi may dalawang tipo ng transaction na identified, 'no. Una ho yung suspicious transaction, pangalawa yung covered. 'Pag covered Uh-huh. transaction po, ibig sabihin, more, I think ang amount ngayon is more than 500,000 basta maglalabas, magpapasok ng ganoong kalaki, ire-report kaagad ng bangko 'yan sa AMLAC. Alright. 'Pag suspicious naman po, hindi po necessarily 500,000 pataas, pero mayroong mga circumstances, may mga sitwasyon kung saan parang baka ginagamit for an illegal activity yung amount na iyon. So halimbawa, Mhm. walang underlying na transaction, kaya po pinapapaliwanag minsan, kung 'pag malaki yung amount, 'no, Opo. or hindi siya pasok dun sa pattern ng withdrawals, deposits nung, or iniiwasan yung parang 450,000 lang ang ida-transact para hindi kailangan i-report sa Mhm. AMLAC. So, both cases po mahalaga na yun lang po yung required na i-report ng bangko sa Anti-Money Laundering Council. So, yung kahapon po, yung pumasok yung unusual na usapin, I think ang punto lang naman po doon ay kahit hindi po siya pasok sa suspicious transaction or sa covered transaction, hindi karaniwan on the part of the land bank na una maglabas ng ganoong kalaking amount, yung Mhm. 150 po ata, no, at 37 million. At pangalawa, na galing sa DepEd. So, nagtatrabaho po sa gobyerno, no, and alam po namin na karamihan ng transaction idadaan Nakikita. talaga through land bank. Oo. Kung malaki man yung amount, cheque po yan or direct deposit. So Mm. medyo unusual na siguro talaga na ganoon kalalaki yung amount, 'no. Kaya po may tanong din kahapon ukol sa payroll. So yun Oo. lang po yung differences. Yung unusual po, sa labas po yan ng batas. So, ang kinikilala naman kasi natin na 'pag may suspicious at covered transaction, hindi yun necessarily illegal, 'no. Baka Mm. lang po, baka indication siya ng illegal kaya kailangan siya i-report sa AMLAC. Itong pangatlo na nangyari kahapon, parang unusual, hindi po siya kailangan i-report, hindi rin po siya per se illegal, pero certainly hindi labas siya sa karaniwang experience ng land bank na makakita ng ganoong kalaking amount na withdraw at withdrawn in cash, 'no? Oo. Parang ano kasi, parang 'pag narinig ang unusual, parang napakaraming interpretasyon, eh. First time ibig sabihin alam natin since bangko 'yon, may mga malalaki talagang mga withdrawal or even deposit na maaaring pumasok po do'n. But parang for, manggagaling sa isang ahensya ng gobyerno, gano'ng kalaki cash na kukunin, ilalagay sa gym bag, siguro hindi pa uso yung maletang nakikita natin recently, 'no, Attorney Tomas, eh. Do'n muna nilagay. Siguro baka 'yun ang sinasabi na ano, sa tingin mo 'yun ang unusual do'n sa bagay na 'yun? Opo, yun po. And I think ibabalik kasi natin kung bakit hindi na ganoon kalaki yung mga withdrawals sa cash, Mhm. lalo na sa pamahalaan. So sa gobyerno po, may policy po talaga na as much as possible, bank transfer or Oo. direct deposit. Hmm. And kaya po ganoon, and una, mas secure, di ba? Kung ma-hold up po, hindi po mawawala yung 37 million or 100 plus million kaagad. Mm. But pangalawa po, natitrace po sa bangko. Ibig sabihin po nun, above board legal yung transaction, 'no? Kung may Oo. pumasok na pera halimbawa sa land bank account ng isang government employee, madali i-trace kung dahil payroll ba iyon
or additional ba siya na compensation or allowance niya. So malinaw, no, matitrace siya sa bangko. Pag cash po, walang paper trail. So Alright. pwede siya ipasa-pasa kung kani-kanino. Kaya po usually suspect pag illegal activity na ganoon kalaki yung amounts. So ang inaantay natin is mayroon bang testigo na ipepresenta yung prosecution para i-explain Ayun. kung bakit ganoon kalalaki yung amounts, and on the part of the defense, paano niya naman ipapaliwanag na ganoon kalaki yung nailalabas na amount, no, mula sa land bank. Well, at least na-confirm natin na merong ganung withdrawal kahit na wala na yung cheque dahil shredded na nga. At ang susunod nito ay kung papaano ginamit o ginasta yung perang yon. Opo, kaya lang madagdag ko lang mabilis na, Orly. Go ahead, attorney. Kahapon maganda actually yung nangyari doon sa part ng defense na, kung hindi naman talaga siya pinag-aawayan yung cheque, maganda yung parang hinayaan na lang Yeah, nila, 'di I ba? agree. I Kasi agree. that way Oo. naka-focus tayo doon sa Mm. kwento imbis Tama. na ano ba yung process ng pag-dispose ng cheque, paano mo Kaninong pirma to? patutunayan. Yung Yes, iba or doon. may secondary evidence ba ukol doon sa cheque. So, nawala lahat ng technical na iyon kasi Mm. hindi naman mahirap i-deny ang bank record, no? May Mm. maingat yung mga bangko natin, eh. And I think yung cooperative attitude ng Mm. defense kahapon nakatulong din kahit papaano doon sa mas pag-unawa natin sa sitwasyon. I agree. At Attorney Tamase, maraming salamat sir sa ulitin po para po mabigyan ng idea at makasunod ng maayos ating mga taga-subaybay, sumusubaybay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Attorney, good morning po muli sa inyo. Maraming salamat. Good morning, maraming salamat din po. Ang ating pong suking constitutional law professor at associate dean ng UP College of Law, Attorney Paolo Tamase, ang inyo pong napakinggan.